Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon guys, mayroon naman tayong ayusin na isang Sakura, yung old model na Sakura AV737. So ang cost nito, bali nagdikit yung dalawang ng speaker, yung wire ng speaker, habang naka-volume yung amplifier. So nasibak yung mga transistor niya. So ngayon, nasibak yung dalawa dito sa isang channel. So pinalitan ko na lang din lahat yung apat. So ang mga transistor nito is yung 5200 at saka yung 1943. Isang PNP at saka NPN. A1943 at saka yung C5200. Ayan. So pinalitan natin yan. So medyo natagalan ako dito kasi maraming nasibak, pati itong mga driver na to, mga transistor na to. Pero ang pinaka ko dito guys, ang medyo nagka-problema ako dito nung pagkabit ko ng transistor, yung 6920. Tingnan ko muna kung ano yun. 2690. Ito yun. Ito yan, 2690. Tuturo ko muna guys yung ito 2690. So simple, kadalasan yung niya, yung marking niya, kita niya yung marking niyan is sa transistor. So dapat yan, yung front niya nakaharap dito. So ito lang yung pinalitan ko, isa. So nakaharap dito. So ngayon, buti na lang at nag-analyze muna ako. Ina-analyze ko muna yung mga niya, mga parts niya. So nakita ko yung dito sa baba. Nauna dito yung nasa gilid, nasa right side yung emitter. Tapos yung sa left side yung base collector sa gitna. So kung tutuusin, kung iharap natin yung transistor natin, so bali ito yung isa. Ito yung nasira, ayan, sibak. So ito yung luma, bali sabihin natin luma kasi ito yung dating nakalagay. So mayroon siyang plastics both side, sa front at saka sa back, mayroon siya. Tapos yung isa, wala, ayan. Expose yung ground niya, ayun sa gitna pala, yung sa collector, ito na-expose niya. So kailangan natin ng insulator. So ngayon, problema nito, kadalasan kasi pag naglagay tayo, dapat paharap yan, yung may pangalan paharap. Kasi ang base nito, ang base nito is nasa gilid ito sa left side, sa right side pala yung base niya. So itong emitter nasa left side, sa right side yung base. Pero dito sa sa board niya, ang nakalagay, ang emitter is nasa right side. Tapos yung base nasa left side. So dapat ganito yung paglagay natin, ganoon, papaliktad. Ipakita ko na lang sa inyo yung nasa diagram. Tapos ayun, kung mabaliktad nyo yan, siguro masibak yung mga transistor ulit nyo dito, yung mga amplifier na transistor, ito mga 5200 o 1943. So ayan, so aware lang kayo nandiyan. Bali, sinare ko lang to para at least aware din kayo sa susunod kung naka-encounter kayo nito. Ewan ko lang sa ibang design kung tama ang pag-alagay, pero sa dito baliktad kasi. Saka tingnan nyo yung niya, yung design ng niya, ayan, transistor diba pag ganun. So kung makita nyo dito sa kabila, ayan, dito pag ganun din, ayan, itong curve niya sa harapan. So ibig sabihin, ang curve sa harapan, dito yung pangalan, ayan, diba, ayan, ka-curve siya, dito yung pangalan. Pero dito sa kabila, naka-curve siya, pero yung pangalan nasa likod. So ayan, baka malito kayo, baka gayahin nyo kaagad ito, tapos paglagay nyo dyan, yan, sibak yung mga transistor nyo dyan, sayang din naman. So nasa 90 yung transistor dyan, bawat isa. So sayang din. At saka baka tawag doon,
mahirapan kayo at saka malilito na kayo kung saan kayo magsimula mag-troubleshoot. So ayun, pinalitan na natin ng 4. Yan, 4 lahat dyan. Sinali ko na kasi bawat isa nito pares lumigay. So yung kapares niya palitan na lang din natin para at least kasi nag-weak. Baka nagwi-weak na din yan, mihina na, so kailangan para for safety lang, para iwas back dyan tayo, so palitan na. Tapos ayan to yung dito, yung fuse, yan. Tapos yung ito, pinalitan ko na lahat to, binago ko na lahat. Kasi ito, malamang dumaan yung mataas na ampere nito So ayan. So baka mag-iba yung resistance niya. Meron kasing sunog, so nilahat ko na. Ito din yung 1K niya papunta dito sa mga driver transistor. Yan, pinalitan. Tapos ngayon ay i-test na lang natin yan. So bali ito shortcut method na lang to guys, kasi ang unang sira nito, yun nga sinasabi ko kanina na naka volume ito, tapos siguro nahugot yung nahila siguro yung wire ng speaker at saka nagdikit. So ayun, si back yung isang channel. So nung inayos ko doon, kasi home service to, pinalitan ko, buti na lang hindi na si back, pero meron siyang counting tawag doon yung cracking sound sa kabilang channel. So yun, inuwi ko na lang sa bahay kasi medyo mahirapan tayo pag nasa pag ganitong problema, kasi titrace ko natin itong mga transistor na to. So ayan, pinalitan ko na lang ng mga resistor. So ayan, tingnan lang natin kung okay na yung output niya. Sana okay na yung output niya. So ayan guys, hindi ko muna kinabit yung niya, yung tawag doon, yung cover dito. So check natin. So hindi na natin ituloy-tuloy kasi ang copyright mahirap na. Hirap pa naman mag-upload ngayon. Bihira lang tayo makapag-upload tapos mag-copyright pa. Ayan. Ayan. So ayan guys, okay na. So wala na. So dito ang problema ko dati, umiinit yung transistor. Itong dalawang transistor na to. So kung gusto niyo malaman kung anong klase, anong transistor to, so tingnan muna natin. Kuha muna ako ng guys, flashlight para makita natin. Itong transistor na to, itong dalawa na to, ito A1910 at saka yung C5171. Ayan. So magkapareho lang yan dito sa kabila. A1930, sorry. A1930 at saka C5171. So ayun guys, hanggang sa muli. Sana ay mayroon na i-contribute ito para sa dagdag ng yung mga karunungan. So ayun, hindi ko na hinaanda, baka makapirate tayo. So ayun guys, hanggang dito na lang yung tutorial natin. Sana may napupulot kayong mga basic na kalaman. So hanggang sa muli, bye bye at saka God bless po sa ating lahat.